Hey guys, welcome to my channel. And ito yung English channel ko. Anyway, so finally makagawa na ako ng reaction video regarding sa isa na namang anti-gun propaganda ng GMA7. Title pa lang, ulam na. Epekto ng pagpayag ng pagmamay-ari na makapagmay-ari ang mga sibilyan ng high-powered firearms. Parang ito yung doomsday na senaryo pag nagmay-ari, pag pinayagan. Yun yung term pinayagan. Okay? So, doon sa hindi nakakaalam, allowed naman talaga sa mga civilian sa Pilipinas, law-abiding citizens, under RA 10591, ang magmay-ari ng barrel na 5.56 up to 7.62 na mga rifles. Okay? Hindi natin sasabihin high-powered kasi high-powered is a made up firearm term ng mga so-called experts sa Pilipinas. No? Yan sabi ko sa inyo, kahit yung 22 LR, mas high powered siya, no? Ibig sabihin, yung 22 LR na cartridge, pag ipinutok mo yan sa rifle, mas malakas yan dun sa 22 LR na pistol. So, technically, yung 22 LR na rifle, high powered yan, which is nakakatawa. No, they use it so loosely, high powered para katakutan nyo. So, it took me a while to make this video, pero inisip ko kasi paano yung magiging approach ko, no? Para maging iba dun sa ibang vloggers, like shoutout natin si Pistolerong Pinoy. Okay, maganda yung presentation niya regarding this matter. Okay? And eto, simulan na natin. And mamaya bisitahin na rin natin yung Brainless Society. Okay? As we go along sa video, doon na lang magko-commentary. Pinangangambahan ng isang grupo ang posibleng... Isang grupo? Sino ba yung grupo na yan? Nagtataka lang ako, suking-suki sa GMA7 yung Brainless Society. No? Suking-suki. Wala ba silang pwedeng interview na ibang grupo? Yan lang ba? Na merong 51 likes, 61 followers. Actually, dati 60 followers to eh. Naging 61 na kasi may mga gun owners na nagpa-follow dito kasi tinitingnan ko kung paano sila mag-isip, no? Mamaya bisitahin natin din yan. Epekto ng pagpayag na makapagmay-ari ang mga sibilyan ng high-powered firearms. Ang mungkahi nila sa gobyerno sa So dalawang term na yung kinorek ko kanina, yung pagpayag at saka yung high-powered tutok ni Chino Gaston. Kung ngayon pa lang may ilang nagdadala, nagkakasa o nanunutok pa ng baril tulad ng mga napapaaway sa kalsada, tanong ng Gunless Society of the Philippines. Actually, majority sa mga yon is mga hindi lisensyadong baril. Secondly, 120 million ang population ng Pilipinas. Sa tingin nyo, lahat ng 120 million santo? Siyempre meron dyan mga mangilan-ngilan. Pero it's unfair na i-judge nyo lahat ng gun owners sa Pilipinas na ganon. Katulad ni... Paano pa kaya pag naramdaman na ang epekto ng pagpayag muling makapagmay... May mga butas dito sa mga komentary ng Brainless Society. Isa-isay natin yan. Ari ang mga sibilyan ng matataas na kalibre ng baril. This might result to the state, the law enforcement of the state to be overdone by the civilian. Okay, dyan pa lang stop natin dyan. This might result to the state, the law enforcement of the state to be overrun. Ano ibig sabihin? Magre-revolusyon sa Pilipinas? Ano yun? Ha? Ano ibig sabihin? So, wala akong ano ba yung pinipicture niyang itsura niyan? Ganito ba? Magiging ganito ba ang Pilipinas? No? Yung eto mga civilian daw, wala na, binastos na yung mga pulis, wala nang silbi pulis. Ganito ba? Maglalakad na sa kalye na nakaganyan? Mga nakamaskara? Sana hiningan nila, kung hindi bias ang GMA7, sana hiningan nila ng paliwanag. Can you expound? Anong ibig mo sabihin na to be overrun by civilians? Ito ba yung pinipicture niya ng Brainless Society? Shout out Mr. Norman Cabrera. Ganito ba mangyayari sa Pilipinas dahil pinayagan na? Pinapaalala ko sa inyo, dati na kayong allowed. Actually, allowed pa rin kayo hanggang ngayon, no? Kung hindi dahil kay Duterte, hindi sana magkakaroon ng
ng ban sa 556 pero allowed kayo by law. Kung susunod tayo lahat sa batas, walang problema. Ang problema, si Duterte mismo at ang kapulisan hindi sumusunod. Bakit ko sinasabing kapulisan? Kasi allowed ba naman sa batas, ang PNP is mag-i-implement lang ng batas. Bakit ngayon ang daming cheche-bureche gustong ilagay ng PNP sa yung term nila na pagpayag sa 556? So, shout out Mr. Norman Cabrera. Ganito ba ang pinipicture nyo na mau-overrun? Mau-overrun ng civilian ang batas? Ang state? Ang pagmamayari O tapos isingit nila na ang baril ay dapat, wala naman, alam nyo yung argument ng mga anti-gun people, palagi nila minimension yung privilege. Alam na ng buong mundo, hindi lang buong Pilipinas na privilege lang, alam naman na wala kayong Second Amendment rights sa Pilipinas, bakit kailangan banggitin to? Why? Kasi para yung argument nyo, wag na kayong humingi ng paliwanag, kasi privilege lang yan, parang ganyan ang gusto niya sabihin. ng baril ay dapat privilege nyo lamang. Privilege naman wala naman kumukontra. Pero bakit niya siningit niyan after yung statement na mau-overrun na daw ng civilian ang misleading yan and mapanloko yung statement niya. No? Ibig sabihin, merong halong intensyon na masama. Dati nang may pribilehiyong makabili ng O, kita nyo? Dati na. high-powered rifle sa mga sibilyan. Pero kasunod ng Marawi Siege, pansamantala itong sinuspinde noong Pansamantagal, actually, ilang taon. Hindi yan pansamantala, correction, GMA, pangsamantagal. 2018. 2018 Nitong pa. Marso, inamyendahan ng PNP ang Implementing Rules and Regulation ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at pinahintulutan. So last time na may guest kami na lawyer, si Brian, law expert. Dinerecho ko siyang tanungin na nilift ba yung ban? Sabi ni Sir Brian, it is assumed kasi hindi ka pwede in-assume lang talaga, guys. So wala talagang nag-declare na ililift natin yung ban ni Piduts. Wala talaga. It is only assumed na null and void na yon kasi meron ng IRR na bago. Ang gun ownership ng hanggang 7.62 caliber rifles. Paborito ang ilang local gun manufacturers. Who would have Ito kay ma'am, hindi ko siya kilala pero taga Armscore, probably may-ari ng Armscore. Saludo ko sa kanya because she knows her stuff. Alam niya Alam niya yung sinasabi niya, unlike dun kay Mr. Brainless Society. Ito, babae pa. Mas may alam sa baril, Ang sinasabi niya, huwag tayong mag-gaya sa Ukraine na pag nandiyan na yung kalaban, saka tayo magkukumahog. Taiwan, ganun din. known that in this day and age they would have been invaded by Russia. So a lot of the men, the able-bodied men, were sent to the forefronts, and left in the towns were the women and the children. It's better to learn and be ready. Hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng Hop! Eto na naman guys correction. Nanon yung sinabi? Hindi raw kontra sa gun ownership. So nanluloko na naman to. Lokohan to guys, lokohan. ownership, gusto Lokohan to, hindi yan totoo. Ulitin natin. hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng gunless society na higpitan Hindi raw kontra. Hindi kontra. Anong pangalan ng society nyo? Hindi raw kontra sa gun ownership. Gunless society nga, paano nyo Ang pangalan ng grupo nyo Kung grupo nga masasabi yan, si Mr. Norman Cabrera, baka multiple accounts pa ginamit niya para dumami ang followers niya at saka like. Di ba panluloko yun guys? Misleading and may halong na naman yan. Masamang, ibig sabihin, masamang intention to blind us. Sasabihin niya, hindi daw sila kontra sa gun ownership. Basta higpitan lang daw. Di ba panluloko yun? Yun nga pangalan mo mismo Gunless Hindi man kontra sa gun ownership, gusto ng gunless society na higpitan ang pagmamay-ari nito. And besides, paano pa ba hihigpitan? Paano hihigpitan? Dapat may follow-up. Kung talagang unbiased ang GMA, Mr. Brainless Society, pwede nyo bang explain nyo nga anong pong higpitan? Di ba? Para sa mga tanga na katulad namin, hindi namin alam ano ibig sabihin na higpitan
Meron na kayong sandamakmak na test, may neuropsychiatric test pa kayo. May drug test pa kayo. Ano ba mga silbi niyan? So sasabihin niyo, gusto mo ba mga drug addict? Well, paano kung nag-drug siya after the test? Anong silbi ng drug test? Like similar with the neuropsychiatric test na yan, na majority ng sagot niyan is ano? Ano ba? No? Hindi ko alam, never pa ako neuropsychiatric test, pero yun ang sinasabi nila. So tell me, kung ikaw may masama kang intensyon, hindi mo kayang ipasa ang neuropsychiatric test na yan. And what if pinasa mo ngayon, next month ka na buang? Anong silbi niyan? Nonsense yan. Pinapahirapan lang kayo niyan, no? Para dagdag kita or para sabihin na hinihigpitan. Pero how can you detect evil with those tests? Ha? With those tests, madidetect mo ba yung kasamaan ng tao, yung intention niya? Yung iba nga, no? Nasa serbisyo, gumagawa ng masama eh. So yung isa pa, yung gun owner na involved sa road rage. Konektado siya sa gobyerno, may license. Ganun pa rin ang ginawa niya. Umattend din ng gun safety seminar. Walang silbi yung mga yan. Pakulo lang nila yan. Baka raw kasi magaya ang Pilipinas sa Amerika kung saan hindi lang gun-related crimes ang naitatala, kundi mga mass shooting dahil sa access ng mga civilian sa baril. Okay, so ang explanation pala ng brainless society, kaya pala mass shooting sa Amerika dahil yung access daw masyadong maluwag. So ibig sabihin, ako, dahil makakabili akong baril, pagkabili ko, magwawala ako, mamamaril ako. Ganon, ipagpapalit ko yung buhay ko, yung future ng mga anak ko, ng asawa ko, buhay, ganon. That's insane, yung ganong klaseng explanation. Ang masasabi ko doon sa hindi nakakaalam, and first time ako marinig, eto, tandaan nyo to. Okay? Kailan lang ba nagkakaroon ng mass shooting dito sa US? Nandito ako sa US, guys. Abangan nyo. Or i-follow nyo si Alex Jones. In-expose niya dati yung mga yan. Lalo na yung dati. Yung pinaka-controversial na nag-counter sue pa. No? Yung mga anti-gun people. Meron siyang patunay na hindi totoo yung nangyaring mass shooting nun. May mga clips pa rin sa internet ngayon. Mahahanap nyo. Yung... Kalimutan ko na yung pangalan ng na yun eh. Yung elementary school na yun eh. Maraming mga butas talaga. Tsaka kung susundan nyo yung mga investigative journalist na nag-research talaga, mapapa-wow moment kayo na, ba't parang hindi hindi naaayon doon sa binabalita nila. Okay? So, nagkakaroon lang ng mass shooting sa Amerika pagka may pinupush silang agenda, lalo na gusto nilang tanggalin ang Second Amendment. Tandaan nyo, guys, no? Marami nagrereklamo, ba't ang Amerika parang international police na pagka may problema dumadating. Okay, so pag natanggal nila yung Second Amendment ng US, wala nang darating na tulong dyan sa inyo or sa ibang part ng mundo. Kaya palagi nila yan gustong tanggalin, no, yung Second Amendment na yan. Okay? Ano pa? Pag may pinupush silang agenda, pag gusto nilang disarmahan ng mga tao dito, pag mag-e-eleksyon, abangan nyo yan. Yan, nagkakaroon ng mass shootings. Pero, gaya nung ginawa kong reaction video doon sa Uvalde shooting, kaduda-duda din yun. Yung shooter doon, naka-Daniel Defense. Ang trabaho noon, lang yun, high school na nag-flip ng burgers. Ako na madami na akong baril pero hindi ako makabili ng Daniel Defense. Paano nangyari yon? Well, kailangan nyo imbestigahan. Anyway, tuloy natin. Ayon sa PNP, tinatanggap na sa ngayon ang mga order ng customers para sa 5 Dati pa naman tinatanggap. Natatawa ako dito. Matagal lang tinatanggap. Last year nga tinatanggap din eh. Pwede kayo mag-down. 2 years ago pwede kayo mag-down. Hindi tatanggihan ng gun store ang pera. Magda-down ka, no? Ngayon, hinipe nila ng hinipe, tinaas na yung presyo, tinaas pa yata yung down payment, yung iba humingi na daw ng 50%. 56 hanggang 7.62 caliber rifles. Pwede na bumili ang civilian. Sa ngayon, kapag may approved purchase na dealers,
hanggang isa lang na high-powered rifle ang pwedeng malisensyahan sa kada sibilyan. Ayan, good news, no? Good news sa mga anti-gun people. Ha? Isa na lang. Sinabi ko na to sa previous vlog ko na meron tayong insider information na sasamahan nila ng mga anti-gun regulations. Isa lang daw. And congratulations sa mga PCC owners. Yan ang chismis. Gagawin na rin semi-auto yung baril nyo. So meron na kayong semi-auto rifle. Kahit hindi kayo nagpalit. Bawal din ang mga sniper rifles at armor-piercing na mga Ginawan ko na rin ng reaction video yan. Sniper rifle, kalokohan yan. Sniper, yung tao ang sniper, hindi yung rifle. Kahit anong baril pwede gamitin ng sniper. bala. Ang umaattend, may nagtanong sa akin Sir, yung sniper ba, yung tao, yung rifle? Sabi ko, sino umaattend ng sniper school? Yung rifle? At military-grade equipment. Military grade equipment. Ay, nako. Para sa GMA Integrated Okay, so that's it, no? Balikan natin yung sinasabi ng Brainless Society na, uy, baka magaya tayo sa Amerika, dami mga shootings. Talaga? Kung talagang malala ang sitwasyon sa Amerika na kala nyo mas safe sa Pilipinas, eto, the stats. No, tingnan natin yung stats. Sa dami ng baril, no? 1 billion small arms in the world. 1 billion, no? 857 million nun nasa civilian. Okay? 857. And out of that, 396 million ng 857 nasa Amerika. 46% ng baril na yan. So sa tingin nyo, ganun kalala? Ha? Hindi magsisinungaling ang statistics. Pinapalaki lang yan ng mass media. Okay? Mainstream media. Hindi po ganun kalala ang problema ng baril dito sa Amerika, guys. And walang tinatawag na gun culture. Walang gun culture. Ang feeling nila kasi, yung mga tao dito naglalakad ng may sukbit na baril na pag natignan na masama, puputukan ka. Walang ganun. Yung imagination lang nila yun doon sa mga Wild Wild West movies. Hindi po totoo yun. Okay? So majority, almost kalahati ng baril ng buong mundo nasa US, and then, sa tingin nyo, talamak ang barilan dito. Nagkakaroon lang naman ng mass shootings, diba? Sabi ko, pag may pinupush silang agenda, may bill, na may pinupush silang batas na anti-gun law, anti-gun proposition, or mag-e-eleksyon, abangan nyo, November. Malapit na naman magkaroon ng mga mass shootings, November na, November 5 ang election dito. So, concern, in relation to the population, 300 million ang population ng US. So, imagine niyo 300 population ng US, 393 million ang baril. So, mas maraming baril kaysa tao. So, dapat, patay na lahat ng tao dito. Di ba? Kung talagang may problema sa baril, guys, wala. Similar with sa Pilipinas, 'di ba? May baril mga tao, may mga taong walang baril, may mga mabubuting tao, may masamang tao, ganun lang din. Kayo ba 120 million ng tao sa Pilipinas, lahat ba yan santo? Lahat yan law-abiding citizens? 'Di ba hindi? Ganun din sa ibang part ng mundo. Ang problema, hina-highlight lang kasi they want to attack the US. US lang naman kasi may Second Amendment. Kahit anong gawin nila na kasamaan, no? Hindi sila magtatanggumpay as long as may karapatan yung ordinaryong mamamayan ipagtanggol ang kanilang sarili. Tandaan nyo yan. That's the beauty of the Second Amendment. Anyway, eto tayo. No? Bisitahin natin yung Brainless Society. 51 likes, 61 followers. Kasama na si Pistolerong Pinoy na nag-follow dyan. Kasi, naku-curious daw siya. Ito, post ng Brainless Society. Sino ba may ginabang dito? Tropa ng mga pulis sa gun industry. So imagine niyo misleading and pwede bang kasuhan to? Gunless Society. Ini-imply niya na corrupt yung mga pulis na may kaibigan sa gun industry. Well, in fact, nasa RA 10591, allowed naman talaga kayo magmay-ari ng baril. So ibig sabihin, ini-imply ng Brainless Society, kaya kayo magkakabaril kasi gustong kumita ng mga pulis. Mas masama ang ng mga to, di ba? Ayan sumagot yung isang Norman Paul. Irespeto mo ang pribilehiyo namin, magmayari ng legal na armas, protektahan ang aming mga mahal sa buhay.
Kung wala ka sa ngayon, edi wag kang bumili, walang namimilit sa'yo. Tama naman, no? Ilalike natin yan. Okay? Kung ayaw mo sa baril, wag. Pero wala kang pakialam, paano ko poprotektahan yung sarili ko at yung mga mahal ko sa buhay. O, tingnan mo yung sagot ng Brainless Society. Kalokohan niya, argumento na nagbaril kayo para protect. So, hindi pala totoo yun, para protektahan. Ha? Kitang-kita sa profile mo. Inano niya pa yung profile na nagkabaril ka lang, niyabang mo agad sa profile pic mo. Yung unang negatibong epekto ng baril, yumayabang agad. Wow, sobrang nayayabangan siya sa mga gun owners talaga. Talaga merong sayad yata talaga to. Talaga against siya sa mga gun owners. Dagdagan mo lang, medyo may pagka Madam Auring pa siya, no? So, dagdagan mo lang ng konting galit, lalo na sa mga sitwasyon ng argumento, magagamit mo yung baril mo sa kapwa mo sibilyan, na karaniwan ay walang baril. So, napredict niya na yon. Yan ba ang sitwasyon na pinaghahandaan nyo parati at wala nangyayari sa mga kababayan natin? So, predict niya na kung ano mangyayari sa mga gun owners na pag ginalit mo daw, may naka-encounter ako ganyan anti-gun na kaklasiko na taga-Hawaii. Chat pa lang nag-argue kami sa, pwede ka naman pag-argue, wala naman masama may pag-argue kasi, di ba, magkakaiba tayo na Tapos bilaman ng bumanat sa akin na, siguro kung magkaharap tayo, binaril mo na ako. Talaga? Ikaw lang ba ang unang a-hole na naka-encounter ko sa buong buhay ko? Ngayon tatawagin mo ako na, di ba, sabihin, ngayon lang ba ako nagalit? Di sana ang dami ko na napatay kung ganyan ang pananaw mo sa akin, di ba? Ito pa to, sabi niya, public servant, Wilfredo Gonzalez, kanina ko pa inisip Hindi naman kasi sabi ko 120 million? Walang maliligaw na bulok na kamatis, di ba? Gusto ba natin maging tulad tayo sa Brazil? Actually, yung Brazil nga problema 'di ba? Dahil nagpalit ng gobyerno, hinigpitan sa baril. Yan nangyari sila, nasa kanila. Anyway, Australia tried gun control and here's what happened. Okay? Kaya pala yung mga taga-Australia, gustong lumipat sa US kasi gusto nila ng freedom. Meron ba kayo nakitang Amerikano na gustong mag-migrate sa Australia dahil mas maganda, mas safe? Wala. Kalokohan yan. It's how you nitpick the data. Paano mo pipiliin yung data, So, it's up to you guys kung maniniwala kayo sa propaganda. There will always be propaganda ang mga anti-gun people. Pero, mga law-abiding citizens na freedom lovers na katulad ko, sino sa amin nagsasabi ng totoo? Doon sa statement ng Brainless Society, mau-overrun nyo daw. Pinayagan lang kayo magka-556, mau-overrun nyo na yung state. Grabe naman. Grabe, So, sino sa amin na nagsisinungaling? Let me know what you think, Mahabang discussion to, pero kailangan din, we need to say our piece. Hindi tayo pwede manahimik. Pag yung mga anti-gun people, anti-gun media, like 24 Oras and GMA7, panay-panay ang banat sa gun ownership, dapat kahit papano magsalita tayo. That's it guys, kung nagustuhan nyo yung video to, please click like and subscribe para mas maraming magawang video katulad nito. Thanks for watching.